Isang gabi habang ako ay abala sa pagbabasa ng isang kwentong nakakatakot sa isang site. Alas 12 na ng gabi noon o mahigit pa. Sabi ng isang bida doon sa kwento ay, "Tumingin ka sa likod mo." Ewan ko ba, pero parang pakiramdam ko ako ang sinasabihan na lumingon ako sa likod. Dahil sa trip ko rin na lumingon sa likod ay lumingon naman ako. Wala naman akong nakita o kung ano pa man. Nagbasa ulit ako. Habang lulong ako sa pagbabasa ng kwento, naulinigan ko na nagtatakbuhan ng mga bata sa labas. As in, sa labas lang ng bahay namin. Sa may sementadong kalsada. Naghihiyawan pa na parang naglalaro at naghahabulan. Ako naman ay deadma lang sa umpisa. Pero nang ma-realize ko na parang may mali at bigla akong kinilabutan. Bakit nga hindi? Nagtatakbo ang bata sa 10 oras ng gabi? Alas 12 ng gabi talaga. Pakiramdam ko noon ay palakas ng palakas ang hiyawan nito at papalapit sa akin. Makapanindig balahibong pangyayaring iyon. Nakakakilabot. Kaya naman ang ginawa ko ay hindi ko na tinapos ang pagbabasa at napagdesisyonan ko nga na patayin na yung aking laptop. Pero bago pa mangyari yun kusa na itong namatay. As in, hindi siya lobat. Bigla na lang nag-shutdown yung aking laptop. Imposibleng lobat dahil chinarge ko yung laptop bago ko siya gamitin. After biglaang mamatay yung laptop, bumalik ulit yung ingay at sigawan ng mga bata sa labas. Napaisip ako, talaga ba? Tuloy pa rin ang ingay sa labas ng mga bata. Gusto kong silipin ito sa bandang bintana pero yung katawan ko ay halos hindi na makagalaw. Wala akong magawa ng mga oras na yun. Ang naisip ko na lang ay magtalakbong ng kumot at magdasal. Kung sakaling marinig nila ang aking dasal, ay layuan ako ng iyong mga tunog. Mga ingay na sila lang ang nakakagawa ng 10 oras ng gabi. Sigurado ako na walang bata sa labas. Ang mga hiyawan na yun ay mga kaluluwa ng mga batang paslit na hindi matahimik sa di ka na lamang pangyayari. Matapos ako mga pagdasal ng 3 ama namin at 3 aba Ginoong Maria, ay nawala ang tunog, ang sigawan at habulan ng mga bata. Nakatulog na rin ako at hindi ko na alam kung anong oras iyon. Kinabukasan ay sariwa pa rin sa isipan ko ang pangyayari. Binanggit ko sa aking nanay na kakaiba nga yung na-experience ko sa ingay ng mga bata sa 10 oras ng madaling araw. Sinabihan ako ni mama na tigilan mo nga yung imahinasyon mo. Bakit ba kasi sa ganong oras ka nagbabasa? Tapos pag pinaringgan ka o pinaramdaman ka ng hindi mo nakikita, itatanim mo sa isip mo. Hindi na lang ako umimik. Si mama kasi ay pilosopo pagdating sa ganyan. Pero nakita ko sa mga mukha niya na na-experience niya na yung ganong bagay. Hinayaan ko na lang. Baka nga natural na ang ganyang pangyayari sa bahay namin.
Simula noon ay hindi ko na kinaugaliang magbasa ng nakakatakot sa 10 oras ng gabi.